Mega Aksyon Radyo, radyo natin nationwide at DZRH, provincial at regional correspondents. Balita Promdi kasama si Kises Habson. DZRH Balita Promdi. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Pilipinas, ito ang programang Balitang Promdi ngayong araw ng Martes, January 13, 2026. Sa ating headlines, Pangulong Bongbong Marcos Jr. handa sakaling sampahan ng impeachment case ayon yan sa Malacanang. Balitang Promdi. DPWH Secretary Vince Dizon tetestigo sa Sandigan Bayan Trial laban kay Zaldico. Balitang Promdi. Mayorya ng Pinoy naniniwala pa ring mananagot ang mga sangkot sa flood control scandal sa bansa ayon sa isang survey. Balitang Promdi. Meralco may bawas sa kuryente ngayong Enero. Balitang Promdi. At taas presyo sa krudo kasado na ngayong Martes. Balitang Promdi. Tinamaan ng super flu sa bansa, umabot na sa higit 6 na po ayon yan sa DOH. Balitang Promdi. Higit 66 million na pasahero naserbisyuhan ng EDSA busway noong 2025. Balitang Promdi. At bilang ng mga nasawi sa gumuhong landfill sa Cebu City, umakyat na sa 10. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Sa ngalan po ni Kises Habson, ako ang inyong makakasama, Ara Espiritu. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa detalye ng ating mga balita, handa umano si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na harapin ang anumang impeachment complaint na maaaring ihain laban sa kanya. Sa press briefing sa Malacanang, tiniyak ni Palace Press Officer Yusek Attorney Claire Castro na iginagalang ng Pangulo ang due process, ang konstitusyon at nananatili itong bukas anumang legal na proseso. Nanindigan din si Castro na walang nilabag na batas ang Pangulo at wala itong ninakaw na pondo ng bayan. Nauna nang itinuring ng Malacanang bilang political maneuvering ang plano umanong pagsasampa ng impeachment laban sa Pangulo at iginiit na wala itong sapat na batayan kundi pawang haka-haka lamang. Balitang Promdi. At sa kaugnay na balita, iginiit ng Malacanang na dapat dumaan sa tamang proseso ang anumang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at itrato ito sa parehong paraan ng pag-iimbestiga sa mga aligasyon ng anomalya sa flood control projects. Ito ang naging pahayag ng palasyo kasunod ng tila pagbabago ng tono ng administrasyon sa usapin ng posibleng impeachment laban sa Vice Presidente. Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kung maisasampa ang reklamo, nararapat lamang umano na hayaan ang proseso at papanagutin ang sinumang mapatunayang may pananagutan tulad ng ginagawa sa iba pang isyong may alegasyon ng katiwalian. Bagaman hindi tahasang sinabi kung susuportahan o hadlangan ng Pangulo ang impeachment complaint kay VP Sara, iginiit ng Malacanang na igagalang ng Pangulo ang umiiral ng mga mekanismo ng batas. Matatanda ang una ng ipinahayag ni Pangulong Marcos na ang impeachment laban kay VP Duterte ay maituturing na pag-aaksaya ng oras at hindi makatutulong sa agarang pag-angat ng kabuhayan ng mga Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, labas muna tayo ng himpilan. Tanggap tayo ng report mula dyan sa Pangasinan. 2 high-value individuals timbog sa buy-bust operation sa Rosales. 408,000 na halaga ng shabu kumpiskado. Pakinggan natin ang report mula kay Arch 38 Freddy Fardo.
Natimbog sa isinagawang buy-bust operation ng Rosales PNP ang isang 42 anyos na binata, ang high-value individual drug suspect na residente ng nasabing bayan matapos itong magbenta ng shabu sa pulis na nagkunyaring buyer. Batay sa ulat ni Rosales Chief of Police Major Noel Kabakungan na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arvin Merculio, nagsagawa ang kanyang mga taon ng operasyon laban sa suspect katuwang ang RID Pro 1, PDEA Pangasinan, PDIG SUU 1, PIU at PDEU Pangasinan PPO, kung saan binentahan ang suspect ng 12 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 60 gramo at may street drug price na 408,000 pesos kapalit ng mark money, kaya agad siyang inaresto. Nasamsam sa suspect ang ginamit ng mark money, kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect na kasalukuyang naghihimas ng rehas na bakal sa Rosales Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aris taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi! Salamat, Freddy Fajardo. Samantala, hindi pwedeng baliwalain kundi dapat dinggin ng House Committee on Justice sakaling may maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang paliwanag ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice sa mga ugong na may maghahain ng impeachment case laban sa Pangulo pagsapit ng Pebrero. Dahil dito, posibleng dalawa ang impeachment complaint na didinggin ng Kamara dahil matatapos na sa February 6 ang one-year bar rule laban naman kay Vice President Sara Duterte. Tumanggi naman si Erice na magbigay ng impormasyon tungkol sa umano'y ugong na impeachment laban kay PBBM, pero posibleng isampa umano ito ng isang individual o grupo at i-endorso ng isang kongresista. Tiyak aniya nakasama sa articles of impeachment kay PBBM ang betrayal of public trust dahil sa kapabayaan ng Pangulo sa pambansang pondo mula 2023 hanggang 2025 na naging simula ng katiwalian, lalo na ang paglustay sa bilyong-bilyong piso sa flood control scam. Balitang Promdi! Lumipad na patungong Abu Dhabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang working visit sa United Arab Emirates. Alas 6:30 ng gabi nang umalis ang Pangulong PBBM para maisakatuparan ang kanyang misyon na malagdaan ang Free Trade Agreement sa Abu Dhabi at ang Defense Cooperation Memorandum of Understanding sa UAE. Sa kanyang departure speech, tiniyak ni PBBM ang ibayo pang kolaborasyon ng Pilipinas sa mga new partner na may katulad na vision of a sustainable world at mapatatag ang relasyon sa iba pang mahalagang partner. Idiniin ni PBBM ng paglagda sa dalawang kasunduan na isang testamento ng mas malalim na bilateral ties ng Pilipinas at UAE. Kumpiyansa ang Pangulo na mas mapapalawak pa ang market access ng Pilipinas sa Middle East sa pamamagitan ng Philippine-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement. Balitang Promdi! At sa kaugnayang balita, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at DSWD Secretary Rex Gatchalian bilang mga caretaker ng bansa habang siya'y nasa labas ng bansa. Inanunsyo ito ng Malacanang kahapon kasabay ng pag-alis ng presidente patungong Abu Dhabi para sa isang working visit hanggang bukas, January 14. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, isa sa mga agenda ni PBBM sa kanyang biyahe ay ang paglagda ng Pilipinas at UAE sa Comprehensive Economic Partnership Agreement at Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Ang pagbisita ng presidente sa UAE ay kasunod ng imbitasyon sa kanya ni President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Balitang Promdi! Ang ating pong oras 13 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga. Labas tayo muli ng himpilan. Tanggap tayo ng report mula dyan sa Northern Samar. Isa raw pong babaeng senior citizen ang natiklo dahil sa pagsusugal sa Rosario. Pakinggan natin ang report ni RH34 Jean Galit Bantayan. Inaresto ng mga pulis dito sa Northern Samar sa bayan ng Rosario ang isang 62 taong gulang nagginang
dahil sa kasong kinakaharap nito. Ang nasabing ginang na inaristo ay nahaharap sa kasong pagsusugalo, illegal gambling at inaristo ito sa Barangay 1 Commonwealth na naturang bayan. Ayon sa ulat ng PNP, ang nasabing ginang ay mayroong warrant of arrest na nilabas noong Enero 9 sa taong kasulukuyan mula naman sa Regional Trial Court sa bayan ng Katarman. Gayunpaman, nagalagak ng piyansa ang korte halagang 60,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing ginang. Matapos ang pagkakaristo, ang akusado agad na dinala sa Rosario Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon bago iharap sa kinaukulang hukuman. Ayon sa PNP, patuloy pa nila yung pinapaigting ang kanilang kampanya laban sa mga individual na mayroong mga warrant of arrest bilang bahagi pa rin ito ng pagpapanatili ng kapayapaan sa kanilang lugar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Salamat, Jane Galit Bantayan. Sa nagpapatuloy na usaping kaugnay sa flood control scandal, tetestigo po si Public Works Secretary Vince Dizon laban kay dating Congressman Zaldico sa Sandigan Bayan kaugnay ng isang proyekto sa Nauhan sa Oriental, Mindoro. Ayon kay Dizon, dahil siya ang complainant sa marami sa mga kasong isinampa, haharap siya bilang testigo bilang bahagi ng paniningil ng pananagutan sa mga nasasangkot sa anomalya. Nauna nang naglabas ng arrest warrant ang korte laban kay Ko at iba pa, kabilang ang ilang opisyal ng DPWH at mga direktor ng SunWest Corporation kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project. Magsisimula ang trial ng Sandigan Bayan kaugnay sa flood control scandal sa January 20. Balitang Promdi. Sa iba pang balita, inaalam pa ng Philippine National Police o PNP ang lokasyon ng 10 pang mamahaling sasakyan na umano'y pag-aari ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at kanyang mga kumpanya. Ayon kay Police Brigadier General Hansel Marantan, Director ng Highway Patrol Group, mas pinaigting pa nila ang paghahanap sa mga naturang luxury vehicle. Git ni Marantan, mula sa 24 na mga sasakyan ni Ko, 14 ang nakita na nila kamakailan sa parking space ng isang condominium sa Taguig City. Sa naturang bilang, 12 pa lamang aniya ang na-turnover na sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, habang bigo naman silang makuha ang 2 iba pa dahil hindi gumagana ang mga ito. Babala ni Marantan sa mga driver at sa custodians ng 10 pang luxury cars ni Ko, isurrender na lamang ito sa mga otoridad sa lalong madaling panahon dahil hindi rin naman nila magagamit at mabebenta ang mga ito. Balitang Promdi. Dako naman tayo dyan sa Negros Oriental. Suspect raw po sa pamamaril ng 3 pulis at 1 sibilyan, isinailalim na sa inquest proceedings sa lungsod ng Dumaguete. Pakinggan natin ang report ni RH46 Rex Cantong. Isinailalim sa inquest proceedings ang sospek sa pamamaril na ikinasawi ng 3 pulis at 1 babaeng sibilyan sa Sibula, Negros Oriental. Dumating ang sospek sa Hall of Justice sa lungsod ng Dumaguete, Negros Oriental na nakasuot ng bulletproof vest, naka-helmet at nakapusas pa ito. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joe Malong, spokesperson ng Police Regional Office Negros Island Region, iniimbestigahan ng korte sa inquest proceedings ang mga dokumento at magdesisyon base na rin sa merito ng kaso. Dagdag pa ni Malong, multiple murder case ang isinampa laban sa suspect na kung saan base na rin sa ebidensya na nakuha ng mga kapulisan na pag-alaman na binaril at namatay ni Police Staff Sergeant Bonifacio Saicon, sina Sheila May Danao, isang sibilyan sa Sub Resto Bar, Police Captain Jose Idrofil
Jimmy Pranca at Police Staff Master Sergeant Tristan Chua at Patrolman Ray Albert. Ditinado sa Sibulan PNP Station ang suspect habang hinintay ang commitment order mula sa korte. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Salamat, Rex Cantong. Sa nagpapatuloy nating balita, mayorya ng mga Pilipino ang naniniwala pa ring mananagot ang mga sangkot sa maanomalyang flood control project sa bansa. Sa resulta ng pinakabagong Pulse Asia Survey na isinagawa mula December 12 hanggang December 15, 2025, 59% ng mga Pinoy ang optimistic o tiwala pa ring may mananagot. Nasa 28% naman ang hindi sigurado at 13% ang naniniwalang makatatakas sa parusa ang mga korap na opisyal. Bagaman nananatiling mayorya, mas mababa pa rin ito mula sa 71% ng mga Pilipinong naniniwalang mapapanagot ang mga korap noong Setyembre taong 2025. Balitang Promdi. Aabot naman sa 51% ng mga Pilipino ang naniniwalang biggest factor na makaaapekto sa desisyon ng korte ang impluwensya ng mga opisyal ng gobyerno para maiwasan ang conviction kaugnay ng kasong korupsyon na kinakaharap nila. Sa isinagawang survey ng Pulse Asia mula December 12 hanggang December 15 noong nakaraang taon, 25% ang naniniwalang makaaapekto sa desisyon ng korte ang quality of evidence laban sa naturang mga opisyal. Nasa 16% naman ang nagsabing ang tagal ng pagdinig sa kaso at 8% ang naniniwalang makakaapekto sa desisyon ang pagiging patas ng hukom na hahawak sa reklamo. Samantala, 44% naman ng mga respondent ang nagtitiwala sa justice system ng Pilipinas para mapanagot ang matataas na opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian. Nasa 33% ang medyo tiwala at 24% ang hindi nagtitiwala na mapapanagot ang mga ito. Balitang Promdi. Ang ating pong oras, 21 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga. Good morning po! Pagbati sa mga nakatutok sa Balitang Promdi sa radyo, telebisyon, gayon din sa ating Facebook at YouTube Live. Labas po tayo muli ng himpilan. Punta po tayo dyan sa Iloilo City. Isang opisina raw po ng distributor ng medical supplies at hospital equipment dyan sa Iloilo City ang pinasok ng mga magnanakaw. Pakinggan natin ang detalye mula kay Jocelyn Maki ng Action Radio, Iloilo. Nataya sa 22,000 pesos na cash at isang laptop ang nawawala ng niluuban ng hindi pa nakikilalang suspect ang opisina ng distributor ng mga medical supply at hospital equipment sa Magdalo Street sa La Paz District. Sa pangimbestiga ng pulisya, madaling araw ginawa ng suspect ang krimen sa pamamagitan ng paggiba sa grills ng air condition sa likod ng parte ng opisina at saka pumasok. Nadiskubre ng mga empleyado na hindi nasira ang roll-up door at ang kandado ng opisina. Iniutos naman ni Iloilo City Police Office OIC Colonel Roland Bulalakaw sa La Paz Police na magsagawa ng malalimang investigasyon sa nasabing robbery incident. Nire-review na ng pulisya ang mga nakuhang CCTV footage upang malaman ang identity ng suspect. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Jocelyn Maki ng Action Radio Iloilo. Sa iba pang balita, nananatiling walang kasiguraduhan ang kapalaran ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sinabi ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin na iniintay pa nila ang magiging pasya ng palasyo kaugnay sa operasyon ng komisyon. Sa gitna ito ng ulat na bubuwagin na ang ICI, panawagan sa pagbuo ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption at kasunod ng pagbibitiw ni na dating ICI Commissioner Babe Singson at Rosana Fardo. Ayon kay Azurin, hindi pa makakilos ang ICI dahil sa kakulangan ng commissioner at plano nilang sumulat kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. para malaman kung may itatalagang kapalit ni na Singson at Fajardo. Balitang Promdi.
Samantala, nasa 11 na regional at district executives ng Department of Public Works and Highways ang narelieve na sa tungkulin. Sa harap nga po yan ng ginagawang investigasyon sa maanumalyang flood control project sa bansa. Sa isang press briefing, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, ang mga naturang hakbang ay bahagi ng ginagawang paglilinis sa loob ng ahensya at initial batch pa lamang ang mga nasibak na opisyal. Kabilang sa mga inalis na regional directors ay sina Ronel M. Tan ng Region 1, Jovel Mendoza ng Region 4A, Virgilio Eduarte ng Region 5, at si Danilo J. Villa ng Region 7. Kasama ring nire-relieve ang 2 assistant regional directors, 2 district engineers at 3 pang district engineers. Ang inalis matapos mapagdesisyonan ng Civil Service Commission na hindi sila nakatugon sa kinakailangang kwalipikasyong itinakda ng komisyon. Balitang Prompty. Ang ating pong oras, 3:24 na ng umaga. Paiigtingin naman ng Department of Public Works and Highways ang mas mahigpit na pagsusuri sa mga proyektong pang-infrastruktura para matigilan na ang pag-aproba ng mga programang walang malinaw na plano at hindi dumaan sa tamang proseso ng pag-e-endorso. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, layo ng hakbang na ito na wakasan ang umano'y sistemang palakasan sa pagpapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan. Git ng kalihim, kinakailangang may malinaw na plano ang bawat proyekto at dapat rin na aprobado ito ng local at regional development councils bago pondohan. Dagdag pa ni Dizon, bibigyang prioridad ng DPWH ang pagtatapos ng mga kasalukuyang proyekto kaysa magdagdag ng mga bago na hindi pa naman handa. Kasabay nito ay nanunsyo rin ng kalihim na aalisin na sa panukalang 2026 national budget ng ahensya ang tinatawag na allocables at papalitan ng isang mas makatarungan at pangangailangang based na system ng pondo para sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Balitang Prompty. Tanggap tayo muli ng report galing naman dyan sa Bataan. 2 drug suspects raw po ang naaresto sa ikinasang anti-drug operation dyan sa Orani sa Bataan. Pakinggan natin ang report ni RH37, Dani Kumilang. Dani. Isang operasyon kontra illegal na droga ang ikinasa ng Orani Municipal Police Station na mga tauhan ni Police Major Patrick Carlo Balcanao, hepe ng Orani Municipal Police Station, na nagresulta ito sa pagkakaresto ng 2 sospek sa Barangay Tinejero, Orani, Bataan, alas 6:50 ng umaga kahapon. Kinilalang pangunahing sospek na si alias Bunso, kasama si alias John Lowy. Si alias Bunso umano ay nakatakas nang ito ay nakakulong noon sa detention facility ng Orani at ngayon ay balikulungan matapos ang ikinasang drug operation. Nasamsam mula sa 2 sospek ang humid kumulang 4 na gramo ng hininalang shabu na may tinatayang halagang 27,200 pesos pati na ang mark money na ginamit sa bypass operation. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang ilang residente at mga barangay opisyal sa lugar sa mabilis na pagkakahuli ng 2, lalo na itong si alias Bunso, dahil sakit umano ito sa ulo sa kanilang barangay. Bukod sa sangkot ito sa illegal na droga, sangkot din ito sa mga nagaganap umanong nakawan at kaguluhan. Ang mga sospek ay naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Dani Kumilang. Sa nagpapatuloy nating mga balita, kailangan pang sumailalim sa forensic audit ang mga umano'y dokumento mula kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral para malaman kung ito ay tinamper, binago at kung may nangyari sa naturang dokumento. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nasa kustodiya na ng ombudsman ang dokumento at nakadepende na sa magiging desisyon nito kung ano ang gagawin sa tinaguriang Cabral Files. Kasabay nito, nanindigan ng kalihim na ang dokumento na kasalukuyang kumakalat na inilabas ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ay hindi sumailalim sa kaukulang authentication process at persa ang kinuha sa opisina ni Cabral. Balitang Prompty.
Samantala, pasado na sa third and final reading ng Kamara ang 12 sa 48 priority measures ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Ayon kay House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, prioridad ng Kamara sa first regular session ng Kongreso ang reform agenda ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Marcos, sa loob lamang ng 22 session days, mahigit 7,645 resolutions ang na-file. Kung saan 86 measures ang naaprubahan at ang natitirang 584 ay tinatalakay ng iba't ibang mga komite sa Kamara. Binigyang din ni Marcos na sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Faustino D. III, malinaw ang mensahe na ipinararating ng Kamara. Seryoso ang Kongreso na aksyonan ang mga priority measures ng LEDAC. Sa pagbabalik sesyon aniya sa January 26, sisikapin ng Kamara na pagtibayin ang mga panukala na may kinalaman sa social protection, health, education at mga panukala tungo sa good governance. Balitang Promdi. Dako naman tayo sa Eastern Visayas. Patuloy raw pong isinasagawa ng Department of Agriculture ito nga ang tinatawag na kadiwa ng Pangulo dyan sa Tacloban. Pakinggan natin ang report ni RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Kadiwa ng Pangulo pinapagpatuloy ng Department of Agriculture Eastern Visayas sa siyudad ng Tacloban. Ayon sa Department of Agriculture na kada unang Huwebes at Biyernes ng buwan sinasagawa ito malapit sa City Hall grounds sa naturang syudad. Mabibili ang mga preskong agricultural products, kalakip ng mga gulay, kakanin at iba pa. Ngayong buwan nakapagbinta na ang mga magsasaka sa tulong Department of Agriculture kung saan dinagsa pa rin ang kanilang mga produkto. Nabati nung unang taon, una nang sinagawa ito sa Tacloban at iba pang bahagi ng Leyte at Samar. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Salamat Jimmy Angay-Angay. Samantala, wala kahit ni isang senador ang pinigilan sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee upang wag idawit ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control project anomaly. Ito ang deklarasyon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang tugon sa mga akusasyon ni Senator Amy Marcos na ayaw ipursige ng Senate Blue Ribbon Committee ang papel ni Romualdez at iba pang personalidad sa Malacanang sa flood control project scam. Tanong ni Lacson, paano sabihin ni Senator Amy na may senador na pinigilan sa hearing kung siya mismo ay hindi dumalo sa hearing ng komite? Paliwanag ni Senator Ping, layunin ng limitasyon na 10 minuto ang pagtatanong ng mga senador upang mapagbigyan lahat sila at mayroon pa rin namang susunod na round. Ipinagtataka niya umano kung bakit may mga senador na nagnanais na idiskaril ang ginagawa nilang pagdinig sa komite hinggil sa mga anomalya sa flood control project. Balitang Promdi. Ang ating pong oras, 3:31 na ng umaga. Good morning po! Winelcome naman ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong ang pahayag ni Senator Ping Lacson, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na walang ebidensya na direktang nag-uugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control controversy. Ayon kay Adjong, mensahe ito na dapat ang mga investigasyon ay nakabase sa katotohanan at hindi lamang sa mga legasyon at ingay politika. Aniya, magsilbi rin sana itong mensahe sa mga kritiko na ang investigasyon ay hindi trial by rumor. Sa pahayag ni Lacson, bagaman binanggit o nabanggit ang pangalan ni Romualdez sa mga investigasyon ng komite, wala umanong sapat na ebidensya para umaksyon ang komite. Hindi rin aniya idinawit ng mga witness ang dating House Speaker maliban na lamang kay Orly Guteza na bukod sa mahina ang testimonya ay hindi rin nagpakita sa Department of Justice at Independent Commission for Infrastructure para patotohanan ang kanyang aligasyon. Pakiusap naman ni Adyong itigil ang pag-uusga kay Romualdez sa anyay Court of Public Opinion. Balitang Promdi. Sa usapin naman ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Duterte sa ICC,
Ito, nagsumite nga po ng joint medical report mula sa sarili nilang eksperto sa International Criminal Court ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay bilang suporta sa panibagong hirit ng defense team para sa kanyang pansamantalang paglaya. Sa 12 pahinang mosyon na inihain ni Nicholas Kaufman, abogado ni FPRRD, layo ng bagong medical evidence na ipakita ang tunay na lagay ng kalusugan ng 80 years old na dating Pangulo at kung bakit kailangan na itong palayain mula sa pagkakakulong sa ICC facility. Nakasaad din sa joint report na nagkukulang na ng executive functioning si Duterte, kulang na sa kapasidad na magplano, magdesisyon at walang sapat na pisikal na lakas. Matatanda ang December 5, 2025 nang nagtalaga ang ICC ng panel of experts na susuri sa kalusugan ng dating Pangulo kung may kakayanan ba itong dumalo sa pagdinig sa kaso laban sa kanya. Sa pagsusuri ng mga medical expert, lumabas na may kakayahan si Duterte na lumahok sa mga pre-trial proceeding ng ICC. Balitang Promdi. Ito, good news naman po sa mga customer ng Meralco. Magkakaroon po ng bawas singil ngayong buwan ng Enero. Sa anunsyo ng Meralco, bababa ng 16 centavos per kilowatt-hour ang singil sa kuryente. Ito po ay katumbas ng overall rate na 12 pesos at 95 centavos per kilowatt-hour mula sa dating 13 pesos at 11 centavos per kilowatt-hour noong Disyembre. Nangangahulugan na nasa 33 o nasa 33 pesos ang matitipid sa bill ngayong buwan ng mga residential customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Gate ng Meralco, ang mababang rate ngayong buwan ay bunsod ng mababang transmission at generation charges. Balitang Promdi. Samantala, kung may bawas singil naman po ang Meralco, ito para naman sa mga motorista. Kasado na po ngayong araw ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Base sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, tataas ng 30 centavos ang kada litro ng gasolina at kerosene. Habang 20 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Ipatutupad ng karamihan ng oil companies ang price adjustment mamayang alas 6 ng umaga. Balitang Promdi. Samantala, sa iba pa pong mga balita, tinamaan raw po ng super flu sa bansa, umabot na sa mahigit 60 ayon yan sa DOH. At higit 66 milyon na pasahero na benepisyuhan o naserbisyuhan ng EDSA busway noong 2025. Habang bilang ng mga nasawi sa gumuhong landfill sa Cebu City, umakyat na sa 10. Yan at ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng programang Balitang Promdi. Sa ating oras, 3:36 ng umaga. Number Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno.
the women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagbabalik po ang programang Balitang Promdi ngayong araw ng Martes, January 13, 2026. Muli po pagbati sa mga nakatutok sa DZRH, partikular na sa Balitang Promdi ngayong umaga, sa mga nakasubaybay sa ating Facebook at YouTube Live. Pagbati po kay Arto Peña, nakatutok raw po mula dyan sa Iloilo City, good morning. Pagbati rin po kay Mortal Ireneo mula naman sa Taal, Batangas. At pagbati rin po kay Dante Bonyol, nakatutok sa DZRH from Catmon, Malabon City, good morning po. Patuloy tayo sa ating balitaan. Kaugnay nga po ng usaping super flu, nakapagtala po ang Department of Health ng 63 kaso ng super flu sa bansa. Ayon kay DOH spokesperson ASEC Albert Domingo, batay ito sa mga nakalap nilang datos hanggang noong buwan ng Disyembre. Git ni Domingo, lahat ng mga na-monitor nilang tinamaan ng super flu ay buhay at gumaling na. Sa ngayon, hinihintay na lamang aniya ng kagawaran kung mayroong mga bagong aktibong kaso ng naturang sakit. Nilinaw ng tagapagsalita na wala pang napaulat na namatay dahil sa tinawag na super flu. Paliwanag ni Domingo, ang naturang virus ay hindi naman nabago at sa katunayan ay hindi rin naiiba ang mga sintomas nito sa pangkaraniwang tarangkaso, kaya walang dapat ika-alarma ang publiko. Balitang Promdi! At sa kaugnay nga pong balita, hindi umano maituturing na super flu ang kumakalat na sakit ngayon. Sa panayam sa programang Balansyado ng DZRH, sinabi ni Dr. Jose Rene de Grano, presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines, na tinawag lamang itong super flu dahil sa bilis nitong makahawa. Pero sabi ni Dr. de Grano, wala pa silang naitatalang report na tumataas ang bilang ng mga nauospital ngayon dahil sa flu-like illnesses.
Samantala, inaasang lalabas sa buwan ng Pebrero ang bagong bakuna na panlaban sa flu-like illnesses na uso ngayon. Balitang Promvi. 3:43 na po ng umaga. Aprobado naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pag-export ng 100,000 metric tons ng raw sugar sa Estados Unidos. Ayon kay Chu Laurel, ang planong pag-export ay makatutulong para mapakinabangan ng mga sobrang supply ng raw sugar sa bansa na anya'y resulta ng magandang produksyon nitong nakalipas na taon. Giit ng kalihim, layon din ng hakbang na ito na mapigilan ang pagbagsak ng farm gate price ng asukal, bunsod ng mataas na supply. Batay sa datos ng Sugar Regulatory Administration as of December 21, 2025, bumaba po sa 2,174 pesos ang presyo ng kada 50 kilo bag ng asukal. Mula po yan sa dating 2,500 pesos sa parehong panahon noong 2024. Pagbibigay diin ni SRA Administrator at CEO Pablo Luis, ang pag-aproba ng DA sa kanilang export proposal ay napapanahong hakbang para mabalanse ang supply at demand ng asukal sa bansa. Balitang Promvi. Sa iba pang balita, aarangkada na ngayong taon ang rehabilitasyon ng mga sirang bahagi ng Maharlika Highway. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nakatakdang simulan ang roadworks sa unang quarter ng taong 2026. Giit ng kalihim, ito ang kauna-unahang malawakang pagsasaayos sa Maharlika Highway mula nang itayo ito. Ang gagawing upgrade rito ay inaasang magpapalakas sa kalakalan at kabuuang economic activity sa buong bansa, lalo pat nagsisilbi itong mahalagang infrastruktura na kumokonekta sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kasabay nito, isinasapinal na rin aniya ng ahensya ang magiging disenyo naman para sa C5 rehabilitation na layong pag-aanin ang daloy ng trapiko sa Metro Manila. Balitang Promvi. Labing 5 minuto na lamang po bago mag alas 4 ng umaga. Pansamantala namang isasara ang bahagi ng EDSA Kamuning southbound mula 1:00 hanggang alas 4 ng madaling araw sa January 15. Ayon sa Department of Transportation, ito ay para bigyang daan ang paglalagay ng steel components sa gagawing Kamuning footbridge. Dahil dito, hindi muna po pwedeng huminto at magsakay ng pasahero ang mga bus carousel sa bahagi ng Kamuning Station. Samantala, pinayuhan din ng mga motorista na kumanan muna sa Scout Borromeo Street sa nasabing oras. Balitang Promvi. Pinalawig pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang notice to airmen para sa mga flight malapit sa Bulkang Mayon. Sa abiso po ng CAAP, epektibo ito mula kahapon hanggang alas 12 huyan ngayong araw dahil sa nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Dahil dito, nakansela po kahapon ang ilang flight na papunta at balikan patungong Maynila, Cebu at Daragas sa Albay. Agad naman pong inasikaso ng mga tauhan ng Bicol International Airport ang mga apektadong pasahero habang patuloy na binabantayan ng CAAP ang lagay ng Bulkang Mayon. Balitang Promvi. .47 po ng umaga, mahigit na sa 1.1 milyong botante ang nagparehistro para sa pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan election ngayong taon. Ayon po sa Commission on Elections o COMELEC, ang bilang ay malapit na sa target ng poll body na 1.4 milyong bagong botante para sa BSKE.
mula sa 1,187 o sa 1,187,115 na nagparehistro hanggang noong January 11, nasa 629,863 ay mga babae, habang 557,252 naman ay male voters. Batay po sa datos ng COMELEC, nasa 915,062 ay regular voters o may edad na 18 years old pataas, habang 272,053 naman ay mga botante para sa sangguniang kabataan. Noong Agosto ng nakalipas na taon, nilagdaan po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang batas na humihiling na ma-postpone ang BSKE mula December 1, 2025 at ito ay nireschedule nga po sa unang Lunes ng November ngayong taon. Balitang Promvi! Samantala, sinibak na po sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental na si Police Colonel Crescente Tiguelo matapos ang pamamaril ng isang police sergeant sa 3 nitong kabaro at isang babaeng sibilyan sa Sibulan. Ayon po kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, tagapagsalita ng PNP, si Tiguelo ay pinalitan ni Police Colonel Lito Patay epektibo simula kahapon. Kinumpirma po ito ni Tuanyo kasabay ng babala ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa lahat ng unit commander na hindi madidisiplina ang kanilang hanay. Samantala, sinibak din po ang Deputy Chief of Police ng Sibulan dahil sa maling report na rumisponde ang mga biktima ng mangyari ang insidente. Ito ay makaraan pong madiskubre na kainuman pala mismo ng suspect ang mga nasawing pulis kabilang ang kanilang hepe ng maganap ang pamamaril. Balitang Promvi! Samantala, balik pwesto na si Benguet Provincial Police Chief Lieutenant Colonel Lambert Suerte matapos hindi mapatunayan ang pagkukulang nito sa paghawak ng investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH USEC Maria Catalina Cabral. Sa desisyon po na inilabas ng Philippine National Police, walang nakitang paglabag si Suerte at nasa medical leave siya nang tanggalin sa pwesto noong December 22, 2025. Samantala, maharap naman sa kasong administratibo ang hepe ng Tuba Municipal Police na si Police Major Peter Camsol Jr. dahil sa maling paghawak ng ebidensya sa insidente. Ito ay matapos po niyang i-turn over sa pamilya Cabral ang mga pag-aari nito gaya ng cellphone sa halip na panatilihin sa kustodiya ng pulisya para magamit sa investigasyon. Matatanda ang December 18 po nang matagpo ang walang malay si Cabral sa ilog ng Buwet sa Tuba, Benguet matapos umanong magpatiwakal. Balitang Promvi! Umakyat na sa 10 ang bilang ng mga naitalang nasawi. Mula po yan sa nangyaring pagguho sa landfill sa Barangay Binaliw sa Cebu City. Sa pinakahuling ulat ni Cebu City Councilor at Disaster Risk Reduction and Management Council Head Dave Tumulak, 18 ang na-rescue at 26 ang nananatiling nawawala sa gumuhong bundok ng basura. Tiniyak naman ng mga otoridad ang patuloy na search, rescue and retrieval operations sa lugar. Balitang Promvi! At sa kaugnay nga pong balita, pinatawa ng Department of Environment and Natural Resources ng Cease and Desist Order ang Prime Integrated Waste Solutions Incorporated matapos ang nangyaring trahedya ng pagguho ng waste landfill sa Binaliw sa Cebu City. Bunsod nito, tigil operasyon ang naturang waste landfill para bigyang daan ang isinasagawang rescue, retrieval at clean-up operations. Kasabay nito, pinapaharap ng DNR Central Visayas ang naturang kumpanya sa isang technical conference para mailatag ang mga detalye ng operasyon nito at magsumite ng compliance plan sa loob ng 90 araw.
Tiniyak naman ng DENR na magsasagawa sila ng investigasyon sa naturang trahedya para alamin ang totoong nangyari at kung sino ang dapat managot. Arestado naman po sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang isang South Korean na wanted ng Interpol dahil sa umano'y money laundering. Ayon po sa Bureau of Immigration o BI, naharang ang 50 anyos na suspect sa NAIA Terminal 1 noong January 11 habang sasakay sana ng eroplano patungong Hanoi, Vietnam. Sa paunang inspeksyon, lumabas na may Interpol hit ang dayuhan sa sistema ng BI at kinumpirma rin na may active red notice siya mula sa Interpol. Kasunod nito, inaresto ng immigration authorities ang suspect at nananatili siya sa kustodiya ng BI habang hinihintay ang deportation proceedings. Batay po sa record ng Interpol, sangkot umano ang suspect sa money laundering na may kaugnayan sa isang fraud syndicate sa South Korea kung saan umabot sa mahigit 5.7 million Korean won o 5.7 million pesos ang nakuha umano niya sa 24 na transaksyon. Dagdag ng BI, haharap din ang dayuhan sa kasong undesirability sa ilalim ng Philippine Immigration Laws. Balitang Promdi! At siya na nga po nagtatapos ang ating balitaan sa programang Balitang Promdi. Pero may 6 na minuto pa po tayo bago tayo magpaalam. Kaya batiin muna ho natin ang mga nakatutok sa ating Facebook at YouTube Live. Pagbati po kay Alberto Perez, nakatutok po mula dyan sa Baclaran, Parañaque City. Good morning po. Gayon din kay Virgilio Sakdalan. Ayan, may naghanap kay Ma'am Kisses. Tulad ho ng nakararami, tinamaan na rin ng sakit ng trangkaso si Ma'am Kisses, ano? Pero hopefully, makakasama na natin siya bukas. Ito, pagbati rin po kay Efren Lorenzo. Ito, pakibati raw po ng mga senior citizen ng Dulong Bayan sa San Jose del Monte City, Bulacan. Good morning po, nanay, tatay. Pagbati rin po kay June Oliveros. Gayon din po kay Juanito Villanueva. Batiin rin po natin ang mga nakatutok sa ating Facebook Live. Unahin ko na ang aking mumi, Irene Espiritu. Good morning po. Pagbati rin kay Echo Ferds Moises. Pakigreet raw po ng happy birthday ang aming kapatid na si Fernando Randy Moises at happy birthday din sa aming hipag na si Evangeline Moises dyan sa Llanera, Nueva Ecija. Happy birthday po! Pagbati rin po kay Cecil Dean Abad, nakatutok from Riverstone Hills, Barangay Perez, Calauan, Laguna. Kumpletong address talaga ni Sir. Good morning po, Sir Cesar! Pagbati rin po kay Rudy Rabe. Gayon din po kay Christina Sumagi Alarcon. Good morning rin po kay Tessie Pendon, nakatutok mula dyan sa Santa Maria, Laguna. Ito, may pahabol na pabati si Sir Echo. Happy listening po kina Tatay Pedring Moises at Nanay Baby Moises dyan sa Llanera, Nueva Ecija. Gayon din kay Alma Diaz Moises at Faye Moises ng Pinili, San Jose City. Good morning po. Pagbati rin po mula dyan sa San Simon, Pampanga, kay Floriano Pecato. Good morning po. Gayon din kay Ferdinand Rakid, nakatutok naman mula dyan sa Quezon. Good morning rin po kay Aldi Idorot from Caloocan City, gayon rin kay MM Ginto Espiritu. Wow, watching from LA, Mario Padil Salyador. Watching raw ho siya from LA City, Lower Antipolo City. Good morning po, pagbati ho. Pagbati rin po kay Jerry Fardo Barbosa. Gayon din kay Jovi Madriaga at kay Kevin Paulo Arellano. Good morning rin po, Sir Rodrigo Asis Ikoy at kay Evelyn Lingatong Tinad from Imos, Cavite.
Pakibati po ang aking miracle baby Elisha Jael Bueno Dorado ng happy birthday. Diyan ho sa Barangay Taytay Nagkarlan sa Laguna, happy birthday! Pagbati rin ho kay Reynaldo Rodriguez at ito isa rin sa ating laging present. Loida Ibanez Sacramento, good morning po. Watching from Santa Rosa, Laguna. At pagbati rin po kay Maridel Makaya Furukawa, watching raw ho sa DZRH. Ito siguro naman, legit naman to ano. Good morning ho, watching from Seoul, South Korea. Good morning ho kay Pete Satwito. Ngayon din kay Joseph Dalisay. Ang ating pong oras, 1 minuto na lamang bago mag alas 4 ng umaga. Ingat ho tayo sa maghapon ha. Ito from Fidelino Ibarra Chua, shout out raw ho at magkape na kayo dito sa Bacal 3rd Talavera, Nueva Ecija. Ito pinsan, MM Ginto Espiritu. Pagbati rin ho dyan sa mga taga Sana sa Libon Albay. Gayon rin ho kay Vernilo Shanoza watching from Silay City, Negros Occidental. Ito lagi talaga tong present, di talaga to pwede mawala. Good morning po Ma'am Becky Villanueva Tezuka. Gayon rin ho kay Antonio Tabat watching from Binalbagan, Negros Occidental. Yung mga hindi ho natin nabate, babawi ho tayo sa susunod ha. Ingat-ingat ho maghapon, alas 4 na ho ng umaga. Muli ako ang inyong nakasama, Ara Espiritu. Susunod na po ang programang Magandang Umaga Pilipinas, kasama naman si Kong Angel Palmones. Sa ating oras, 4 in the morning. Good morning po! Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinanalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan,
katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at nang kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company.